Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Red. 39 years old at OFW dito sa Italy. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para humingi ng payo. Lalaki po ako na may pusong babae. Nakilala ko po ang partner ko sa isang kumpanyang pareho naming pinagtrabahuhan sa Cavite noong 2004. Unang tingin pa lang may kakaiba na akong naramdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero alam kong may kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Sa paglipas ng mga araw, mas nakilala ko siya at hindi nagtagal ay naging kami na. Walang sikreto ang relasyon namin. Walang tinatago. Habang tumatagal, pareho kaming nangarap ng mas magandang buhay. Kaya nakapag-desisyon kaming mag-abroad. Taong 2011, nakarating kami ng Saudi. Magkasama kami sa parehong kumpanya kaya magaan at masaya ang lahat. Nang matapos ang kontrata, sumubok ulit kami at nakapunta sa Taiwan noong 2012. Doon nagkahiwalay kami na opisina pero nagawa naman naming maging matatag. Kahit isang beses lang sa isang buwan magkita, kontento na kami dahil mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa dumating ang 2018. Siyempre no, hindi naman pwedeng wala kayong twist. Ano kami lang ni Diego yung maraming problema. Masaya kayo palagi. Masaya palagi? Walang ganon! O eto na. Hanggang sa dumating ang 2018. At nag-apply ako papuntang Europe. Sa awa ng Diyos, natanggap ako at nakarating dito sa Italy. Naiwan naman siya sa Taiwan. Hindi naging madali, pero sinabi niya na susubukan din niya mag-apply sa Europe. Kaso dumating ang pandemya at na-delay ang lahat. At doon na nagsimula ang matinding pagsubok sa relasyon namin. Nung una, kinaya pa. Lagi kami magkausap tuwing may libreng oras at kahit gaano kahirap, napupuno pa rin ng pagmamahal ang pagitan naming dalawa. Pero unti-unti, napansin ko na parang may kulang. Taong 2023, nakarating na din siya sa Czech Republic at doon ko napansin ang pagbabago. Habang mas lalo akong nangarap ng future naming dalawa, siya naman tila walang malinaw na direksyon para sa aming kinabukasan. Ilang ulit ko siyang tinanong kung may plano ba siya sa amin, sinubukan ko pa nga siyang kumbinsihin na kumuha kami ng bahay na pareho naming babayaran. Para sa amin kasi yun yung simbolo ng aming pagtayo bilang magpartner. Isang pundasyon na kahit anong mangyari, meron kaming matatawag na amin. Pero tumanggi siya. Dahil hindi raw legal ang same-sex marriage sa Pilipinas. Sabi ko okay lang basta meron kaming pinaghahandaan. Pero tila ba ayaw niyang umalis sa comfort zone niya. Hanggang sa dumating ang panahon na sobrang na-stress siya sa trabaho niya sa Czech Republic. Dumating sa punto na gusto na niyang umuwi sa Pilipinas for good.
Sinabi kong subukan niya sa Italy kahit ilang buwan lang bago siya magdesisyon ng tuluyang umuwi. Baka naman sakaling magustuhan niya. Ayaw naman niya. Mas ginusto niyang maghiwalay muna kami para makapag-focus ako sa priorities ko. Simula buwan ng Mayo hanggang ngayon, wala na kaming communication. Silent treatment ang ginagawa niya sa akin. Ang sakit. Mahal ko siya pero parang ako na lang ang lumalaban mag-isa. May mga tao po ba talagang takot lumabas sa kanilang comfort zone? Yung mga taong ayaw ng pagbabago, risk at growth? Gusto lang nila yung smooth at steady na buhay kahit na walang linaw na kinabukasan? Tama po ba na hintayin ko pa siya oras na para pakawalan ko siya? Pasensya na po kung medyo mahaba at mabigat ang sulat. Maraming salamat po sa inyong pagbasa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Red. Malamang red sa mga oras na ito pulang-pula na rin yung mata mo. Kaya nga kasi hindi mo talaga alam kung yung namumula ba siya sa paghihintay, namumula sa pag-iyak, namumula sa inis, sa galit, 'di ba? Red na red ka ngayon, red, 'di ba? Ang aura mo ay red, 'di ba? Pulang-pula. Pulang-pula na hindi it's a anger kind of redness at hindi love kind of redness. Pwede ring red na love pero parang mapusyaw kasi simula May. Walang communication whatsoever. Or pwede ka ding red na parang malapit ng sumabog na nagpipigil. Correct, 'di ba? Na naghihintay ka lang talaga ng proper moment para sigawan siya. Correct. Pagsabihan, mayamot, 'di ba? O kaya kung halimbawa red ka na naghintay kang magsabog ng pera, nandito lang kami ni Diego Bandido. Willing sumula. Para ba Italy? Bonjour. Bonjour. Spaghetti. Italy, 'di ba? Italy. Wala. Italian spaghetti lang ang kaya ko. Spaghetti. Spaghettini. Ayan na. Croissant. Yan na. Anyways, ayan. Basta willing kaming sumalo ng galit mo. Basta ang galit mo ay galit sa pera. Yan. Willing kami na bahala mag foreign exchange. Ayan, sa tanong ni Red kanina na may mga tao ba na ayaw lumabas sa comfort zone? Ang sagot dun, oo. Halos lahat. Madami. Ayaw na din lumabas sa comfort zone. Correct. Kaya nahihirapan tayo Totoo. Kaya tingnan mo, bakit hindi lahat ng tao kahit alam nilang minsan ang hirap mahalin ng Pilipinas pero hindi sila umaalis dito. Bakit mahirap mahalin ng Pilipinas, Nicole? Minsan mahirap mahalin ng Pilipinas kasi gusto ko safe lang ako. Hindi, may mga pagkakataon na mahirap mahalin ng Pilipinas, 'di ba? Sa totoo lang. 'Di ba? At alam na natin yung mga iba't ibang mga dahilan. Marami mga beses na masarap mahalin ng bansa natin. May mga pagkakataon din na Pilipinas ang hirap mong mahalin, 'di ba? Pero bakit kahit na hirap tayong mahalin ng Pilipinas? For example na lang, sige, tinanong mo ko. Kunyari pagdating sa healthcare. Kasi this is a perfect example of someone that's very close to my heart na kaya umalis ng Pilipinas dahil wala siya nakikitang maayos na patutunguhan pagdating sa healthcare sa Pilipinas. So nakita niya dun sa bansang pinuntahan niya na ang daming libre pagdating sa tumandaman sila. Hindi niya na magkasakit. 'Di ba? Kasi eventually lahat po tayo pabulok Doon talaga tayo papunta lahat sa pabulok tayo, ganyan. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit parang ang hirap mahalin ng Pilipinas pagdating sa healthcare, ganyan. Pero bakit kahit na may mga ganyan tayong problema na mahirap maging mahirap sa Pilipinas, lalo pag may sakit ka, ba't hindi tayo umaalis? Kasi nga, to answer the question of Red, may mga taong hindi talaga willing to give up their comfort zone. And the Philippines is our comfort zone. Tama. Kahit na mahirap siyang mahalin paminsan, kahit na mahirap ang buhay, comfort zone natin na si Aling Bebang nandyan lang kapag gusto nating utangan. Ayan. Si Kuya Cardo nandyan, pwede nating hinga ng tulong pag meron tayong papakumpune na electric pan, di ba? Yung mga ganong mga simpleng bagay, comfort zone yan Alam mo, Red, bibihira ang mga kagaya mong tao na talagang you are willing
willing to risk Correct. to go out sa comfort zone. Kaya Totoo. hindi ka kasi makakarating dyan sa Italy Actually, kung hindi ka lumabas sa comfort correct. zone mo. In fact, yung kanya nag Middle East, Mhm. nag-Taiwan, Oho. bago pumunta ng Italy. Correct. Tapos, ang nakakabilib kasi that's something that I cannot do. Sa totoo lang, alam ko na pupunta lang talaga ako sa ibang bansa kasi gusto ko mag-travel. Oho, at hindi magbakasyon. magbakasyon at hopefully, 'di ba, makapag-visit talaga sa mga places nga. Pero para bang i-uproot ko yung life ko dito. Oho. Tapos isa ako sa mga example ng ganyan Oho. ng katulad ng jowa mo na hindi agad-agad willing na i-let go ang kanilang comfort zone. Yes, may mga taong Oo, kasi yung pagtrabaho pa lang sa ibang bansa, ibang kultura. True. Yung Isipin ugali mo ng nga, mga ano. galit na galit ka na, hindi mo pa siya mamura kasi hindi ka naman niya maiintindihan. Iyan yung isa sa mga dahilan kung bakit never ako nagka-jowa ng ibang lahi. Oho. Kasi iniisip ko, i-express ko pa lang yung nararamdaman ko, itatranslate ko pa siya sa utak ko. Ayoko! Pahirapan mo pa My- sarili mo. My comfort zone cannot, di ba? ayan. Ganon. Pero dito malinaw naman, Red, sa sitwasyon mo, kung titingnan natin sa sitwasyon mo, na parang naghihintay ka sa wala. Totoo. Parang lugi ka. Oo. Kung titimbangin natin, Kasi simula may kalabuan at may katagalan na Oo. talaga, Red eh. Pasensya na pero at medyo kung talagang medyo willing siya, gaano katagal pa ba yung pataasan ng pride? At least siguro para sa akin may compromise commitment. Kaya na, nga, may diba? gano'n na parang, di naman kaya yung compromise na, sige, mag-usap tayo after a few months. Yan, May oo. mga ganyang yung nihay-nihoy, dead simula May. Oo. May problema ikaw tayo kasi dyan. nag-expect ka na may talks na mangyayari, yung kamustahan. Oo. Pero walang effort doon sa kabilang side eh. Kaya nga. Lugi ka eh. True. Waiting ka na someday baka mag-message siya pero wala eh. Paano? Oo. Hanggang So, kailan ka din maghihintay, 'di ba? Correct. Ikaw din naman ang tanong namin pabalik sa iyo, Red. Hanggang kailan ka willing to wait? Mhm. Hanggang kailan ka dapat may timeline. Correct, oo. May time frame ika nga. Be logical kaysa sa maging emotional kasi you're old enough, you're 39 years old to make a decision. At actually sa knowledge mo na na-acquire sa iba't ibang trabaho at sa edad mo, Alam mo na yung gagawin mo. Correct. Oh, you know the drill eh. Alam mo na talaga yung gagawin mo. Kaya lang talagang siguro sa Jang Jegs pagdating sa pag-ibig, yun. we lose all logic. Correct. Oo. Talagang logic, yun, di ba? Pag-ibig ng usapan, wala nagsasara na lahat ng mga butas. Lahat ng katalinuhan nagsasara, wala eh. Tama. Oo. Kasi actually, in fact, nakikita mo na yan eh. Alam ko matalino ka rin, hindi ka makakarating ng Italy. Correct. Kung wala lang ang mga wala ka. bagay-bagay, 'di ba? So ito, malinaw sa na malabo na yung usapan. Ayan. Ayaw mo lang tanggapin or Ayan. natatakot ka lang harapin. Pero yun na yun eh. Ayan, babalik na naman tayo sa ako lagi kong titingnan na yung amygdala and prefrontal cortex. Ayan. So, yung gumagana ngayon. Scientific. Oo, yung gumagana ngayon, yung amygdala mo, yung emotions, yung prefrontal cortex mo, part ng brain na for reasoning, for logic, Wala. nasasapawan siya because of yung Yung emotion. mataas yung emotions. Yan. Diba? Pag sabi natin, pag mataas ang emotion, Bababa ang lahat. Lahat ng pwedeng bumaba. Totoo naman. totoo. Meron ako kakilala, mataas ang emotions niya. Ayun, Ang ay, bumaba, panty. Di ba? Kaya lahat bumababa, mataas ang emosyon, di ba? Bumaba, panty. Di ba? Actually, sa Pilipinas, ganyan eh. Nagtaasan na lahat, panty na lang talaga bumaba. Ay nako, kaya gano'n, nawala na yung reasoning mo, nawala na yung logic mo, mataas ang emosyon mo na, mahal mo kasi siya eh. O kaya may galit ka na bakit hindi niya ipaglaban, bakit ayaw niya lumabas sa comfort zone. Tsaka kailangan mo talagang tanggapin, Red, na hindi po lahat ng mga nagiging jowa natin na nakakasama natin for the rest of our lives. Yun talaga yun, whatever, kahit na hindi pa
based on gender. Kung di ko papansin, hindi natin na iisipin yung tungkol dyan sa gender na yan. Yung fact lang na there are a lot of people na kakilala natin. Yeah. Ako mismo na magjowa sila simula high school hanggang college, hanggang nagtatrabaho. Tapos, ito na naman yung mga kakilala. Napunta lang ng saglit sa Guam. Ito kakilala ko ha. Meron talaga siyang jowa. As in like, sila na ito. Parang imposibleng magkahiwalay pa. Kasi high school sweethearts hanggang college, nag-iwalay lang saglit, pumunta ng Guam kasi nagtrabaho. Saglit lang ha, parang wala pang 3 months, hindi pa nare-regular. Nakahanap ng iba at yun ang pinakasalan. Naku po. Nangyayari talaga. Hindi naman natin sinasabing, walang kwenta ang length of time together. Hindi naman. Kasi syempre laging may bearing yung matagal kayong magkasama eh. Kaya lang, sinasabi lang din natin na hindi lahat talaga ay nakakatuluyan natin. Lagi kong hindi nawawala sa isip ko to, lagi sinasabi ng boss natin dati na change can happen anytime. Totoo yan. So dapat handa tayo. Correct. Na mag-adjust sa bagong normal. Nako, ang dami po talagang pagbabago na nangyayari sa buhay po nating lahat. Tama. So, kailangan lang talaga laban ng laban. Correct. Ayan. So, for you, Red, importante, pagdasal mo rin din yung sarili mo. Ano ba yung leading sa'yo? Ano ba yung ipakita sa'yo kung ano ba yung gustong ipakita na itong mga pangyayari? Kumbaga timbangin mo siya. Ano bang itinuturo sa'yo nito? Yan. Diba? Kasi may something na tinuturo yan sa'yo. Meron, may tinuturo yan sa'yo. Tsaka may sinasabi yan sa'yo, nagbubulag-bulagang ka lang. Kasi nga pag mataas ang emotions, nabobobo tayo. Correct. Sa true lalo talang halong ekla mo, matalino ka naman. Tama, Red. Nakarating ka na sa Italy ka, friend. Correct! Ay nako, lahat talaga ng matalino nabobobo pagdating sa pag-ibig, Red. Correct. Ha? Ayusin Ay, mo. nako, mga kabisyo, ang oras po natin. 1:39 na. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!